Marami sa atin wala nang tiwala sa sistema ng hustisya sa bansa. Bakit nga ba di na sila bilib sa sistema ng ating hudikatura? Kung ano-anong gamit, makikita mo raw sa Divisoria. Cute at mura. Pero sulit ba? Isang atleta ang nagpakamatay nung Hunyo. Natalo raw kasi siya hindi sa laro, kundi sa sistema ng Philippine Sports Commission. Personal naming inala. Sinaliksik ang bawat anggulo. Ang mga detalye kinumpleto. Lahat ng yan ay nakatala Sa Reporter's Notebook. Buhay ng isang siklista na uwi sa trahedya. Susunod sa Reporter's Notebook. The Eyewitness DocuFest is on the road again. Next stop, Central Luzon State University, Science City in Muñoz, Nueva Ecija. Be there on November 17, Wednesday, from 9 a.m. to 5 p.m. at the CLSU Auditorium. Join the motorcade, meet the hosts, watch the documentaries. Interested parties may contact these numbers. This event is presented by the Society of Advancement of Management Studies. Hindi lang daw allowance at benepisyo ang problema sa pagsasanay ng ating mga atleta. Sa kabila nito, marami pa rin sa kanila ang nagsisikap na makapag-uwi ng karangalan. Alamin ang buhay ng iba pa nating matitsagang atleta sa aking Reporter's Notebook. Nay, atay, pasensya na kayo kung bakit ko ito nagawa dahil sa di ko na kaya ang problema at sa napatawad ninyo ako. Ito ang suicide note na iniwan ni Perlito Pocong Ibanez na natagpo ang patay sa kanyang inuupahang apartment noong ika-24 ng Hunyo. Nagbigti ang 25 anyos na atleta dahil sa umano'y problema sa pera at relasyon. Umalis yung kalibin na yun. Bakit ho ba siya iniwan ng kalibin? Wala na nga kasi pera eh. Hindi raw niya akalain na magagawa ng anak na kitlin ang sariling buhay. Sumisigaw na yung kapatid, nanay, ang kuyang patay na. Sabi ko, hindi totoo yun. Sabi ko, hindi totoo yun. Ang kapatid, mabait yun. Pagpunta nga namin doon, wala na ako. Tigas na ako, malamig. Mga bakas na lang ng isang atleta ang makikita sa bahay. Tanging ang mga tropeyo at medalyang ito na lang ang alaala ni Aling Eli sa kanyang anak. Mga patunay sa kahusayan ni Perlito sa larangan ng triathlon. Isang sport na pinagsamang swimming, cycling at running. Nakapanghihinayang na ipinakita niya sa mga paligsahan ng kanyang tibay pero tila sumuko siya sa laban ng buhay. Sabi ko nga, yung si Franco na... Isa si Sandra Araulio sa mga teammate ni Pocong. Siya man, dismayado sa kalagayan ng mga atletang Pinoy. Ang nakakatanggap ng sweldo is training team and national team. The training team gets 2,500 a month. Yung national team, 7,000 pesos a month. Ang nangyari, nag-issue ng memorandum ang PSC na tatanggalin na yung training team. Sa malasakit ng ilang taga-national team na aambunan ng grasya ang mga trainee gaya ni Pocong. Si Sandra ang naging kahati niya rito. Mahigit 3,000 piso ang naibibigay niya kay Pocong. Itinaas naman sa 8,000 piso mula sa dating 7,000 piso ang allowance ng mga miyembro ng national team. Pero ang kapalit nito, binawasan naman ang dami ng mga atleta. Mula sa mahigit 1,000 miyembro, humigit kumulang 200 na lang sila ngayon. Karamihan mga medalista. Kaya maging si Sandra, wala nang natatanggap ngayon. Reason why hindi kami nakatanggap ng sweldo ngayon is dahil hindi pa daw kami nag-medal sa SEA Games. Hindi pa nga nasasali yung triathlon sa SEA Games eh. Kaka-debut lang niya sa Olympics nung Sydney. Maswerte lang si Sandra dahil kaya siyang suportahan ng kanyang pamilya. Pero marami pa ring atletang katulad ng kay Pocong ang kwento. Porsigidong lumaban pero salat sa buhay. Wala kang maasahan eh. I mean, walang seguridad na meron kang, na may gagamitin kang panggastos para dun sa pag-ensayo mo na lang itself.
What about yung kailangan mong pera para sustain yung daily expenses mo? Mahalaga sa sports ang kalusugan ng katawan, lalo na ng pag-iisip. Maraming atleta raw ang apektado kapag sinabayan ng problema sa pera at pamilya ang laro. Kaya yung mga athletes abroad, no, it's part of their serious training to get psychological training as well, apart from the physical. May atleta ring anak si Dr. Lopez na sumasali sa triathlon. Ang problema, wala raw kusang palo ang gobyerno. Here we are telling our youth not to do something with themselves, to try and excel and do their best. Stay away from drugs, ganyan. Pero hindi naman natin ginagawa yung ating part. Sa kabila ng sinasabing kakapusan sa budget ang mga atletang Pinoy nakukuha pa ring magtagumpay. Ang Philippine Dragon Boat Team 2 gintong medalyang inuwi noong Oktubre 29 mula sa Shanghai. Pero sa kanilang pagdating, walang ingay ng mga kamera na sumalubong sa kanila. Tila tanging pamilya nila ang nagdiwang. Ngunit hindi raw nila ito iniinda. Sapat nang sila ay makapag-uwi ng karangalan sa bansa. Kaya nga ang tawag sa amin, in-invade daw namin in China because that is talagang laro nila yan eh. Maraming congratulatory messages, words, saka palagi kaming tinatapik, mahusay kami, gano'n. Pero pagdating sa Pilipinas, hindi masyado. Hiling lang nila, mapondohan pa ang pagsali ng mga atleta sa mga palaro sa ibang bansa. I think the best is really to gauge your capability is to go abroad. Doon mo lang makikita kung ano yung level mo na. To tell you frankly, yung punta namin sa Shillong, China, and then sa Macau, and then sa Hong Kong, just recently, 3 months ago, nagpunta rin kami ron. Kami nag-raise ng fans nyon. Ang 5-time gold medalist sa bowling na si Bong Ku, tutol sa pagbawas ng allowance ng mga atleta. Di rin siya sang-ayon ng mga medalista lang ang dapat suportahan. Ano pa talaga ang dapat mauna? Ang maging champion ka para ka suportahan, you have to prove yourself first. Or, magaling ako may potential ako, pero wala akong pabili ng sapatos, wala akong pabili ng equipment, wala akong mag-training, wala akong pangkain. The contingent from the Philippines. Sa Pilipinas gaganapin ang susunod na Southeast Asian Games sa taong 2005. 1 bilyong piso raw ang gagastusin para rito. Pero ano raw ang magiging laban ng mga atleta sa SEA Games kung binawasan ang kanilang sustento? So para sa akin, ang 1 billion ba will make our athletes win kung wala silang support? Pero sabi naman ng Philippine Sports Commission o PSC, suportado ang mga atleta. Yung mga atleta na nangangailangan talaga ng lubusang suporta, with the sacrifices being made today by other athletes, these athletes are now moving up in the ladder and performing better. Isa raw sa dahilan ng pagbabawas ng allowance ang pagiging hanap buhay ng sport sa ilang atleta. Hindi namin tinuturing na hanap buhay ang pagiging atleta. Ang pagiging atleta is para sa bansa, unang-una, at hindi ito hanap buhay. I cannot see yung pag ang isang atleta ay ginagawa niyang hanap buhay in a sense, not because na hanap buhay yun, it's because that he's going to go full-time and who will feed the family? Para magtrabaho ka at mag-training ka pa, napakahirap na. Exhausted ka na Sa 460 milyong pisong budget ng PSC kada taon, 100 milyong piso raw ang napupunta sa pasweldo, maintenance fees at infrastructure. 70% naman raw ang natitirang 360 milyong piso ang napupunta sa allowance ng mga atleta, pagkain, pagpapagamot at training ng mga ito. Magsama-sama kayo sa karera. Kung may Pero tila di ramdam ng siklistang si Edwin Paragoso ang sinasabing suporta sa nutrisyon at iba pang pangangailangan. Yung ambag-ambagan lang kami. Ambag-ambagan. Sa mga silid gaya nito sila namamalagi. May mga tulo at sira. Maliit para sa 4 hanggang 6 na atleta. Ang ibang ang kwarto, nilumot na kaya't di matulugan ng maayos. Yung init, tapos paggabi, sumisingaw yun. Sa ilalim, mainit. Kaya sa labas kami minsan, nagduduyan, nilalabas namin electric fan. Okay, proper training, no? Pero pag hindi proper yung pahinga mo,
wala rin, mahihirapan yung atleta mo. Mabe-burn out lang eh. Pero mas mahalaga raw sa mga atleta ang magsanay. Kung tutuusin, mas malaki raw ang kinikita ni Edwin noon bilang newsboy. Pero todo kayod pa rin siya sa napiling sport. Gusto ko kasi yung magkaroon ng medalya, kagaya ng gold. Yun ang gusto ko, kaya kahit mahirap yung ensayo. Oo, tiisan. Kahit yung allowance sinasabi nilang sa next month, meron na. Tinitiis lang namin yun. Tila ang mga atleta pinakikinabangan habang bata at madalas pang nababaliwala. Pag tumanda, nakalulungkot na limot na sila. Nangyayari sa mga atleta natin, pag hindi na sila naglalaro, wala na eh. Parang basura na lang eh. Ganun eh. Parang ganun. Marami akong nakikilalang athlete na ganun. Hindi man bakas sa kanyang pangangatawan, si Andres Franco na mag-80 na ang kauna-unahang Filipino gold medalist sa high jump event sa first Asian Games na ginanap sa India noong 1951. Matikas at aktibo pa rin siya sa sports matapos manalo, pero mula nang ma-stroke noong 1974, hindi na nakapaglaro si Lolo Andres. Di maiwasang lumuha ng retiradong atleta kapag naaalala ang nakaraan. Kulang na kulang. Sa bayad sa kuryente at sa tubig, kulang na yun eh. Kailangan sila nagsusuporta yung mga nugang ko at yung anak ko. Naiiyak na lang ko. 30 taon nang retirado si Lolo Andres, ngunit noong 1998 lang nagsimula ang 5,000 ng pensyon kada buwan mula sa PSC. Kulang pangaraw ito para sa kanyang gamot at therapy. Sometimes we even give direct financial assistance for medicines sa mga retiradong atleta. Babaya na kami mga old athletes. Kadalawa na lang kami buhay eh. Pero mo sa kampos, tsaka ako. Yung iba patay na. Lahat kinamatayan na lang, walang tulong. Kinamatayan na nila lahat yun. Di ba wala na? Forgotten heroes na sila. Kung totoong napapabayaan na nga mga atleta sa bansa, si Lolo Andres na siguro ang simbolo ng kanilang uugod-ugod na kalagayan. Laging sinasabi na kailangang ipamala sa buong mundo ang husay ng Pilipino. Pero paano kaya makikita ang ating galing kung tayo mismo bulag sa sariling talento? Ako si Mark Salazar at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Susunod, mabagal ang pag-usad ng hustisya sa bansa. Alamin sa aking Reporter's Notebook. Sagip buhay, kaligtasan, serbisyong totoo. Sa pagdiriwang ng ika-9 na taong anibersaryo ng emergency ngayong Biyernes, makibahagi sa isang espesyal na telephone marathon na alay sa Quezon City General Hospital at GMA Kapuso Foundation. Kapuso, tumawag, mag-text, magbigay ng tulong sa darating na Biyernes. 9 na taon, 9 na buhay. Patuloy na pinagtatanggol ang buhay at kaligtasan sa bingit ng emergency. Bulok daw ang sistema ng hustisya sa bansa. Paano nga naman? Kahit hindi ka pa sentensyado, basta't hindi ka makapagpiyansa, bulok ka na sa kalaboso. Bakit nga ba usad pago ang sistema ng ating hustisya? Pagpintangan akong sangkot sa fraternity war na nagresulta sa pagkamatay ng isang estudyante. Imbes na karangalan, kahiyan ang natamo ng aking pamilya. February 28, 2002. Matapos ang 7 taong pagkabilanggo, napawalang sala si Raymond Darag sa kasong pagpatay sa isang kapwa estudyante sa UP. Graduating student si Raymond ang siya'y makulong. Punong-puno siya ng mga pangarap noon. Mga pangarap na halos tuluyang mabura dahil sa pagkakakulong bunsod ng isang krimeng hindi niya ginawa. Sa loob ng 7 taon, tiniis niya ang malaimpyernong kondisyon sa loob ng Quezon City Jail. Papasok kayo dyan, nandyan na lahat, biglang mapopostpone. Bakit? Kasi yung piskal wala, o yung prosecutor wala. Bakit? Kasi nag-attend ng meeting, ganyan. Ngayon, unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay ni Raymond.
may trabaho na siya at sariling pamilya. Swerte pa kung tutuusin si Raymond. Kasama ni Raymond doon sa Quezon City Jail si Ernesto Guzman. Murder ang kanyang kaso. Magwa 8 taon nang nakakulong si Ernesto pero hindi pa rin siya nasisentensyahan hanggang ngayon. 1 o 2 beses kada taon lang daw kung dinggin ang kanyang kaso. Mahigit 6 na taon bago ko sinalang. Palagi postpone yun. Ibig sabihin, 6 na taon, wala nangyari sa kaso mo? Yung witness nila, matagal bago isalang, pati yung doktor. Taon bago isalang. At habang nag-aantay sa pag-usad ng kanyang kaso, ganito ang kondisyon ni Ernesto. Sa kulungang ito, siksikan ng mahigit 3,000 preso na dapat sanay para lang sa 800. Wala silang matinong tulugan, hindi nakakakain ng maayos. 35 pesos lang kasi ang budget kada araw para sa pagkain ng bawat preso. Habang ang nakalaan naman para sa gamot, 100 piso kada taon para sa bawat preso. Marami tuloy sa kanila nagkakahawaan ng iba't ibang uri ng mga sakit. Maraming committals kaysa releases. Despite na may mga off-land decongestion kami na ginagawa, marami rin ang nakukumit bawat araw. Parusa ang makulong, lalo pat kalunos-lunos ang kondisyon sa loob ng mga kulungan. Doble parusa pa ang mabagal na usad ng hustisya. At ang mas malaking tanong, ilan kaya sa kanila ang tunay na nagkasala? Posibleng marami sa mga bilanggo ang nagdurusa sa loob ng piitan kahit sila hindi pa nasisentensyahan. Ayon sa pag-aaral ng Korte Suprema, tinatayang halos 20% lang ng mga inaaresto at ikinukulong ang guilty o talagang may kasalanan. Mahigit 80% nito na-acquit o napapawalang sala. So pag nagkaroon ng criminal complaint, nagkakaroon ng preliminary investigation at pag nakita ng public prosecutor, yung investigating prosecutor, na may probable cause na pwedeng i-file yung case against the respondent, pinapile yung kaso. Bukod sa problemang ito, may ilan pang mga bagay na sadyang nakapagpapabagal sa takbo ng hustisya. Tinatayang mahigit 2,000 ang mga korte sa bansa sa kasalukuyan. Pero ayon sa Korte Suprema, mahigit 700 sa mga korteng ito, walang hukom ngayon. Sweldo, mainly sweldo. Hindi sila kumikita ng maganda eh. Yung mga sa private practice, kumikita ng malaki yan. Siyempre, kung may pamilya ka, mas gusto mo malaki kitain, di ba? 20,000 kaso lang ang dapat na hinahawakan ng isang hukom. Pero lumalabas na mahigit 80,000 ang hawak na kaso ng isang hukom ayon sa Korte Suprema. Sa dami nung hinahawakan na kaso, libo-libo, talagang hindi pwede. Kaya kami nga, nag-ano kami sa Kongreso ng creation ng additional courts lalo sa Metro Manila. Kasi kailangan talagang dagdagan ng korte. Dahil sa kakulangan ng mga hukom, inaalikabok tuloy ang maraming kaso sa ating mga korte. Itong Metropolitan Trial Courts, nilakihan yung jurisdiction. Nung nilakihan yung jurisdiction, dumami yung kaso nila, tambak-tambak, libo-libo. Siyempre, pag ganun karami, ang scheduling mo malayo na. Di mabagal yung pagproseso. Sa talaan ng Korte Suprema, mahigit 800,000 mga kaso ang nakabinbin sa mga korte sa buong bansa. Binisita ni Aling Jovita ang kanyang anak na si Elmer sa Caloocan City Jail. 2 taon nang nakakulong si Elmer sa kasong frustrated murder. Nakatenga pa rin sa korte ang kaso ng kanyang anak. Nakakatatlong lipat na raw ng judge ang kaso. Bagamat bailable o pwedeng piyansahan ng kanyang kaso, hindi naman daw nila kayang magbayad ng 5,000 piso para mailabas ang anak sa kulungan. Pagka walang pera, walang hostesya. Ba? Pagka may pera ka, madali. Dahil sa kapaligiran ko dito, yung may mga pera, pwede sila nakakalabas-masok sa kulungan. Katulad sa amin, kung hindi kakayod yung asawa ko, hindi kakain kami. O ano pa naman ang ipambabayad namin sa abogado. Pag hindi ka ala kang perang pampiyansa, at kahit bailable, hindi talaga makapagpiyansa. Wala namang kaming pansapaw para piyansahan namin siya. The Soldier also requests for the issuance application, the requested this representation. Kadalasang eksena sa korte, tagisan ng pagsasalita ng mga abogado, palaliman ng Ingles. Pero ang paggamit daw ng wikang Ingles sa korte, balakid din sa hustisya.
Kikita talaga namin yan. And then, it serves to alienate the majority of our people from the process. Ang ibig ko sabihin, karamihan naman sa atin mga Pilipino, hindi naman marunong mag-English, di ba? Ang mismong proseso ng batas o ang due process kung tawagin, ang isa pang dahilan kung bakit nagiging mabagal din ang takbo ng mga kaso. So yung due process, ang basic elements notice and hearing. So sa karamihan sa mga kaso, sinusunod yon. No? At pag sinabi mo kailangan may notice and hearing, syempre, it takes time. Pagdating sa hearing o pagdinig sa kaso, sari-saring debate at argumento rin ang ginagawa ng ilang abogado para patagalin ang mga kaso. Syempre, kung talagang ginigiit nila yung posisyon ng kliyente nila, marami silang pwedeng gawin din para i-delay ang proseso. Ang Speedy Trial Law of 1998 ang batas para sa mabilis na pagdinig sa mga kaso. Sa ilalim nito, dapat ay may resolusyon na ang isang kaso sa loob ng 70 araw o 3 buwan. Kahit pa mayroon tayong Speedy Trial Law, hindi pa rin nasusunod yan. Kasi ang realidad, talaga ang dami-daming kaso. Halos 2 taon na rin nakakulong sa Manila City Jail si Elvino Romines. Iniresto siya ng mga pulis matapos siyang paghinalaang drug user. Kinasuhan siya ng mga pulis ng paggamit ng bawal na gamot, pero ayon sa kanya, hindi pa siya humaharap kahit sa piskalya. Kung nahihiringan man lang sana o kahit paano, siyempre malalaman mo, kalayaan ko, di ba? Kaysa rito sa ngayon, hindi ko alam kung kailan ako lalaya Malungkot para sa kanya ang mawalay sa pamilya, lalo't siya lang ang bumubuhay sa mga ito. Alam mo, kumakain ba sila o hindi, di ba? Ang may bahay ni Elvino na si Raquel ang siya ngayong tumatayong padre de pamilya. Pinagkakasyang maliit na kita, maitawid lang ang gutom nilang mag-anak. Napakahirap Hirap talaga, lahat ng hirap dinadanas ko kung wala siya. Nakapiring ang mata ng batas, wala raw kinikilingan. Sa bagal ng usad ng hustisya, ang mismong proseso at mga institusyon na dapat sana'y nagbibigay ng katarungan ang siya ring tila nagiging dahilan ng kawalan nito. Ako si Ivan Mayrina at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Susunod, sulit ba ang natitipid mo sa pamimili sa Divisoria? Tuusin natin sa Reporter's Notebook. Bombilya, baterya, laruan at kung ano-ano pa. Mura, made in China at kung minsan agad pumapalya. Ang hinala ng marami, pusilit ito at nalulugi rito ang gobyerno. Sulit nga ba para sa ating lahat ang mga produktong ganito? Baklaran, Raon, Divisoria. Ilan lang ito sa mga lugar na dinudumog ng mga kababayan nating Pinoy. Ang dahilan, magaan sa bulsa. Mapalaruan, payong, bag, tools, prutas at marami pang iba. Oo, hindi maganda. Basta mura, makamura lang. Pero hindi ito gawang Pinoy, kundi made in China. Oh, Beijing ko lang, Beijing. Sa Divisoria, nakilala ko si Aling Hilda. Halos 30 taon na nang magsimula siyang magtinda ng mga damit na pambata gawa sa Taytay Rizal. Matumal daw ang benta niya, kaya mga damit panloob na gawa sa China ang kanyang ipinalit. Nung nagtitinda kami ng baby dress, minsan wala na kami inuuwing pera dahil kulang pa ibayad sa 5-6 namin. Mga bra at panty ang napili niyang ibenta dahil madali raw itong itakbo kapag nagkahulihan. Kahit na medyo maliit nga ang tubo, mabilis, kasi mura. Oo. Sa isang araw, magkano ang kinikita ninyo? Isang linggo din ako sa isang araw. Oo. Ngayon, maging ang mga ganitong pambenta pala, may bumabagsak na rin galing sa China. Ang pinakamurang bra na gawa sa atin ay 120 pesos ang isa. Samantalang ang gawang China, 25 pesos lang. Ang panty na gawa sa atin,
25 pesos. Ang gawang China, 10 pesos lang. Dala raw ng trade liberalization kung kaya napapayagan ang mga imported na produkto na pumasok sa bansa. Programa raw ito ng pamahalaan para makabili ang bansa ng maraming produktong mura at de kalidad. Ayon sa Bureau of Import Services ng DTI, karamihan daw sa mga imported product, mababa ang pinapataw na buwis. Walang limitasyon sa dami ng mga produktong pumapasok sa bansa at hindi na rin kailangan ng lisensya. Upang mag-improve, maging mas efficient sila sa paggawa ng produkto. Pero hindi raw lahat ng produkto ay madaling ipasok. Halimbawa na lang yung mga produkto na may health and safety issue tulad ng pagkain at gamot. Kailangan daw ng clearance mula sa Bureau of Food and Drugs. Si Rene Ofreneo, Executive Director ng Fair Trade Alliance, isang multisectoral group na binubuo ng mga negosyante, magsasaka at manggagawa. Pinapatay daw ng trade liberalization ang ilang industriya sa bansa. Naghihingalo raw sila sa kompetisyon. Maraming produkto pumapasok na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ang tawag natin dito, technical smuggling. Ang hiling nila, dahan-dahanin ang pagbagsak ng imported na produkto at pili lang sana ang dapat ipasok sa bansa. Namamatay ang local industry dahil unfair competition niya. And dahil unfair, namamatay sila, namamatay din ang ating trabaho. So, maaring mura ang mga bilihin ngayon, wala ka namang pambili. Dahil wala kang trabaho. Hindi nakatulong ang sobrang proteksyon sa domestic industries. In fact, nakasama pa nga dahil naging complacent ang iba dahil nga sa alam nilang mayroong protection ng gobyerno. Hirap daw na makipagsabayan ang bansa sa produktong galing China. Mura ang labor cost. Ang lupa mura para sa mga industriya. Maraming incentives na binibigay ang China sa kanilang mga producers and manufacturers. At ang electricity nila, I understand, is much cheaper than ours. Langit at lupa daw ang agwat sa gastos sa paggawa ng produkto. 1, mataas ang kuryente, the highest in Asia. 2, mataas ang interest rates, the highest in Southeast Asia, outside of Indonesia. 3, mataas ang lagay. 4, sobrang bureaucracy. Dagdag pa ang mentalidad ng mga Pinoy na mahilig sa imported. Pati nagtitinda, galing na rin sa China eh. Oo, hindi lang yung produktong galing sa China, yung mismo nagtitinda, galing sa China. Sa talaan ng Department of Trade and Industry noong 2003, sa kabuuan ng pumasok na imported na produkto mula sa iba't ibang bansa, mahigit 70% ay mula sa China. Mula naman January 2003 hanggang October 2004, mahigit 30 uri ng produkto mula sa China ang nasa bansa. Ang panlaban ng produktong China ay ang murang presyo nila. Tila hindi mapipigilan ng marami sa ating mga kababayan na bumili ng mga produktong gawa sa China. Kahit na mababa ang kalidad ng iba, ang mahalaga, kaya ng bulsa. At kwarto lang ang bahay. Si Aling Natasha, tindera ng mga produktong galing China. Siya mismo, tagatangkilik nito. Ito lang daw kasi ang kaya ng bulsa niya. Yung pagtawag nyo. Halos lahat daw ng kanyang gamit sa bahay, made in China. Eto, ano ba tawag dito? BCD player, tsaka itong, ano ba ito? Extension cord, tsaka Christmas light, yan, puro China yan. Ito, mga pang, gamit namin sa, dito sa remote. Ito, China rin to, puro China. Tsaka ito pa, pangalembong ko, puro China. Mura nga, pero ang tanong, sulit nga ba ang bawat pisong ibinabayad sa mga produktong gawa sa China? Si Eda Maison, tagatangkilik ng mga produktong galing ng China. Gusto niya raw kasing makamenos. Pero noong nakaraang linggo, sa pagtitipid, ang kanyang nabiling Christmas light, depektibo. Nangangamoy talaga yan nung gabi. Sabi ko parang amoy sunog. Ginawa namin, tinanggalan namin sa saksakan. Kasi before, nung nangyari to,
may yung nabalita nga na tungkol sa Christmas light, yung gano'n, magkakasunog, ganyan-ganyan. Sabi ko baka mamaya matsyempo sa atin. Pero imbis na madala, tila deadma si Aling Eda. Bibili pa rin daw siya ng iba pang produktong gawa sa China. Hindi lang sa bangketa mabibili ang mga produktong gawa sa China na hindi dumaan sa Bureau of Product Standards ng DTI. Maging sa shopping mall, ibinebenta na rin ang mga ito. Hindi naman kaya natin lahat ng produkto i-check natin. So ang ginawa po natin, ang polisiya po ng government, particularly the Bureau of Product Standards, is mayroon tayong mga selected products, lalo na itong mga produkto na nakaka-apekto sa health, life, and safety ng mga consumers natin. Malalaman lamang kung pumasa sa mga standards ng DTI ang isang produkto kapag may marka itong PS o Philippine Standard kung ito ay local at ICC naman o Import Commodity Clearance kung ito ay imported. Pwede po namin ipasara sila, pwede kami mag-issue ng censure, at saka pwede namin ipa-recall yung mga produkto na mga substandard. Pero tila hirap ang DTI sa pagpapasara ng mga tindahan kahit nagkalat pa ito sa Divisoria. Si James T.J. Tan, isang negosyante, hindi raw lahat na produkto galing China walang kalidad. And even US companies right now, most of them, they put their own base in China in order to have factory kasi nga mas lower ang production cost. So hindi natin masasabi na ang China products is poor quality. Karamihan daw sa kanilang mga produkto gawa sa China. In terms of quality kasi, ang China kasi nagbe-base yan doon sa capability ng budget mo. If you have the right budget and may technical know-how ka, you can produce a good products coming from China. Hirap man makipagsabayan ang bansa sa produkto ng China, likas na yata sa mga Pinoy ang maging palaban. Ika nga, hindi sumusuko. So ito yung mga gawa namin. So, ito gawa namin yan, mga gawa namin yan. Hindi pa rin siya papatalo pagdating sa kabidihan. Hindi pa rin siya papatalo. Talaga mabili pa rin yung gawa natin compared sa mga China. Palaban man at hindi marunong sumuko, kung hindi natin tatapatan ang mga produktong pumapasok sa ating bansa, huwag magtaka kung isang araw, gigising ka na ang mga produkto ng dayuhan ang namamayagpag sa sarili nating bayan. Ako si Mitch Cruz at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numerong 928-4239. Maaari rin kayong mag-email sa amin sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan kaming muli hanggang sa susunod na Martes. Ako si Mark Salazar. Ako si Mitch Cruz. Ako si Ivan Mayrina at ito ang Reporter's Notebook.